lagi ko naman po sinasabi na wag po sana nating kalimutan na suportahan mga kababayan, ito pong One Pacman Party List mga kababayan. Isa sa mga party list na subok na po sa mahabang panahon pagdating po sa pagtulong sa mga kababayan po nating Pilipino. Ano po, at especially mga kababayan, champion po sila sa larangan ng sports mga kababayan. Sinusuportahan po nila yung mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga kabataan na mahilig po mga kababayan sa sports. Ano po, dahil nga ang pananaw nila, yung tagumpay ng mamamayang Pilipino, especially ng mga kabataan, ay tagumpay ng Pilipinas. At higit po sa lahat mga kababayan, champion din po sila sa pagtulong sa mga kababayan po nating Pilipino, pagbibigay ng libreng edukasyon at libreng trabaho sa mga kababayan po nating Pilipino, pagbibigay ng libreng check-up at libreng konsultasyon at operasyon mga kababayan. So ito yan, para mas maintindihan po natin mga kababayan, play po muna natin ito. Sa sports. Alright mga kababayan, yan, supportan po sana natin mga kababayan etong One Pacman Party List. 22 po sa balota mga kababayan. So sa darating na Mayo 12, sana po supportahan po natin yan, One Pacman Party List. Ano po, so anyway, mga kababayan, eto, supportahan din pala natin mga kababayan yung ABP Party List, yung samahan ng mga bumbero mga kababayan, at yung kay Kabunyog, yung kay Attorney Eric Ensurecto mga kababayan. Sana support din po natin. At syempre, etong One Pacman Party List. Kasi nga, hangad po nila mga kababayan na matulungan ang mga kababayang Pilipino po natin at magiging katuwang po yan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan in the future. Ano po? So anyway, mga kababayan na ito, umpisa na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan dito sa napakainit na usapin ngayon mga kababayan, na kung saan yung pagbabanta po ni dating Pangulong Duterte sa buhay ng 15 senators mga kababayan, bibigyan po ng aksyon ng NBI mga kababayan. At kanina nga, nag-file ng demanda etong si General Torre mga kababayan laban po dito sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte. Ano po, so eto, pakinggan muna natin etong nakita po nating balita mga kababayan galing po sa UNTV News, na kung saan sabi po dito, bantang pagtumba sa 50 na senador, pinaiimbestigahan ng NBI mga kababayan. So ito po yan, i-play po natin at pag-usapan po natin. Matapos irekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng mga reklamong sedition at grave threats si Vice President Sara Duterte dahil sa naging pahayag nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Isang kongresista ang nagbigay ng suhestyon sa NBI na silipin naman ang pahayag ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito kasi mga kababayan yung isang patunay. Like father, like daughter mga kababayan. Kasi nga kung titingnan ninyo kung ano yung trabaho ng ama at pinaggagawa ng ama mga kababayan, ganun din yung ginagawa ng anak. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kaya malakas ang loob na magbanta ng buhay ng may buhay nitong si Vice President Sara Duterte kasi nakikita niya sa kanyang ama na ganun din ang ginagawa. Kasi tingnan niyo mga kababayan sinasabi nung iba wag daw seryosohin kasi biro lang daw po ito. Dati nga nung nasa posisyon itong si Digong, kung nagagawa niya magpatumba mga kababayan, di umano ng mga mayors at nung iba pa na mga politiko mga kababayan na basta kagalit at kaaway niya sa politika, yun pa kayang 15 senators mga kababayan ang hindi niya may patumba, kung yun ang tanging daan at paraan para makaupo yung kanya mga pinatatakbo ngayon. Ano po, yung pa kaya ang hindi niya gawin? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kamakailan, sa proclamation rally para sa senatorial candidates ng PDP laban noong nakalipas na linggo, binitiwan ng dating presidente ang pahayag upang makapasok umano ang mga sinusuportahang kaalyado. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Diba? Makapay tayo ng mga 15. Tsaka tingnan nyo mga kababayan, yan yung makikita na utak kriminal talaga. Etong si Digong mga kababayan at saka yung mga sumusuporta sa kanya. Kasi hindi man lang kinundi na ng mga senador, especially ni Robin Padilla, yung mga sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte. Tapos yung mga sumusuporta sa kanya na mga taga-suporta po niya, saglip mga kababayan, na pagsabihan etong si Digong, anong ginawa? Pinagtawanan pa
So wag na kayong magtaka mga kababayan kung bakit yung iba na sumusuporta kay Duterte, pag hindi nagugustuhan yung mga sinasabi ninyo, pinagbabantaan yung buhay ninyo. Kasi nga, hindi ko naman nila lahat, kung yung pinapanood nila o sinusuportahan nila mga kababayan, or yung sinusundan nila na politiko ay may pagkautak kriminal, natural talaga mga kababayan na ma-adapt din yan o makukuha rin yan yung asal na ganyan ng mga taga-suporta po niya. At saka tingnan nyo naman mga kababayan, si Robin Padilla mismong katabi ni Duterte, hindi man lang napagsabihan etong si Digong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, sa isang demokrasya, may kapangyarihan ng mga salita, lalo na kung ito ay mula sa isang dating presidente ng bansa. Totoo yan. Kaya kung ang mga partikular na pahayag ay nangangailangan anya ng legal na pagsusuri, mahalagang masiyasat ang mga kahalintulad na deklarasyon. Dagdag pa nito. Kasi tingnan nyo mga kababayan ha, kung si Duterte magsasabi na mag-aklas yung mga taga-suporta niya, kayang-kayang mag-aklas ng mga taga-suporta niya mga kababayan. Kasi aminin man natin o hindi, makapangyarihan pa rin po mga kababayan yung mga banta nitong si Duterte mga kababayan, makapangyarihan pa din, especially sa kanya mga taga-suporta, yung kanya mga binibitawang salita. Kasi nga dati po siyang presidente ng Republika ng Pilipinas. At saka ito na lang yan mga kababayan kung yun yan dating nagbanta sa buhay ni Duterte, ipinaaresto po nila, eto pa kaya mga kababayang si Digong ang hindi masampulan? Ano namang sasabihin ng mga tao na nagbanta sa buhay nitong si Duterte na inaresto dati, kung mismong yung tao na nagpa-aresto sa kanila dati ginawa rin yung pagbabanta na yun, tapos hindi mapapapanagot mga kababayan. At saka eto pa yan, di ba kung matatandaan nyo yung mga vlogger mga kababayan na gumagawa ng prank na kunyari ng hahagis, naghahagis ng bomba mga kababayan, di ba nakakasuhan yon? Eto lantarang sinasabi niya na ipapatumba niya yung 15 senator mga kababayan sa pamamagitan ng bombahin. Ano po, so yung pa kaya ang hindi mapapanagot? Ano ba naman ang sasabihin nung iba sa mga kababayang Pilipino po natin dyan kung hindi mapapapanagot or may imbestigahan etong si Digong? Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung bawal sa batas ang pagsabi ng bomb joke at may kaakibat na kaparusahan, lalo na dapat anya ang banta ng pagpatay ng 15 senador. Umani ng pagtuligsa sa iba pang kongresista ang pahayag ng dating presidente. Ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, lantara na pagbabanta at karahasan ang sagot ng mga Duterte sa lumalaking panawagan ng mga mamamayan para sa hustisya at pananagutan. Gilid naman ni House Assistant Majority Leader Taguig 2nd District Representative Pami Zamora, hindi kailanman magiging bahagi ng responsableng pamamahala ang pagbabanta ng pagpatay. Kailangang itakwil anya ang ganitong klase ng politika. Para naman kay House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil banta ito sa seguridad. Pero para kay dating Chief President, pakinggan nyo mga kababayan ha, si Panelo. Ang kanila kasi ganito. Kung titingnan nyo mga kababayan, di ba nung nagbanta etong si Sara Duterte, ano yung sabi ni Bato de la Rosa para mapagtakpan? Conditional threat daw mga kababayan. Ngayon, noong nagsalita etong si Digong naman sa proclamation rally at nagbanta sa 15 senators mga kababayan, ano ngayon ang pinapalabas naman ng kampo po nila is a joke. Pero kapag ka sila ang nasa kapangyarihan mga kababayan, at may nagbanta sa buhay ni Duterte katulad nung dating teacher mga kababayan, anong ginagawa nila? Ipinapa-aresto nila, ipinapahuli po nila. Especially, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, yung dating nagsabi din, na normal na mga kababayang Pilipino natin, yung nagsabi na may tama sa pag-iisip etong si Duterte, di ba pagkakaalam ko parang ipinaaresto din yon. Tapos pagka sila yung lantarang magbabanta at magpapahayag ng karahasan, napakagaling nila mga kababayan. Ano po, tapos kinabukasan sasabihin nila, wag niyong pansinin yun, biro lang yun. Anong ginawa niyo dati nung kayo nasa kapangyarihan? Di ba yung nagbibiro na magbabayad ng malaking amount, may ipatumba lamang etong si Digong ipinaaresto nyo? Tapos pag kayo magsasabi, biro lang.
para wag kayo mapapanagot? Ano ba naman yan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Presidential Legal Counsel at spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Salvador Panelo. Nonsense ang pahayag ni Congressman Diba? Aside. Giit nito, biro ang naging pahayag ng dating presidente. Dapat paanyang i-welcome ang pahayag ni dating Pangulong Duterte dahil maaaring pag-amin itong malakas at mahirap talunin ang administration senatorial candidates. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan mga kababayan ha, kita niyo yung katuwiran ni Panelo. Huwag nyo nang pansinin yan. Dapat nga purihin nyo pa yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Kasi ano yan, mismong pag-amin ni Duterte na malakas yung senatorial ni PBBM, kaya nagbibigay siya ng mga ganong klase ng salita. Tapos sinasabi pa mga kababayan dito ni Digo, ni Panelo, na wag nyo daw pong pansinin yan at wag ninyong masyadong bigdilin. Kasi nga yan daw po ay pagbibiro lamang. Pero, eto mga kababayan, kung sila nasa kapangyarihan ngayon, tapos ipagpalagay natin si PBBM, or di kaya naman normal na mamamayang Pilipino, yung nagpahayag na ganyan na ipapatumba etong si Digong, pihado kinabukasan pinaaresto na yon. Diba mga kababayan, kaya hindi po pwedeng sabihin na biro po yan, lalo na at noong nasa kapangyarihan po sila, nagagawa nilang magpatumba ng tao. Di umano. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito po sa ginawa ni General Torre, dito po kay Digong. Kasi mga kababayan, napuno na itong si General Torre at pinatula na itong mga pinaggagawa ni Digong publicly na kung saan lantarang nagbabanta sa buhay ng may buhay. Ang nakakapagtaka pa dito mga kababayan, dito nyo talaga makikita na wala talagang wentang tinador. Etong si Padilla mga kababayan, dito nyo makikita na wala siyang wentang tinador. Kasi naandudo na siya eh. Pwede niyang pagsabihan. Etong si Duterte mga kababayan, pwede niyang bulungan na, oy, Mr. Former President, mukha ata pong sasablay tayo dito kasi lantaran po yung pagpapahayag ng karaatan. So ito mga kababayan, pakinggan po natin. May nagsampa na ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pahayag niya na patayin ang ilang senador. Naniniwala naman ng NBI na propaganda lang ang mga sinabi ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Personal na pumunta sa tanggapan ng Department of Justice kanina si CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre para maghain ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay sa pahayag niya na pumatay na lang daw ng mga senador para makapasok ang kanilang mga pambato. O kita nyo mga kababayan na ganito lang kasi kasimple yan. Kung yung mga taga-suporta ni Duterte, meron diyang maglakas ng loob, biglang atakihin ng topak, bago maglakas ng loob mga kababayan, na pakinggan or sundin yung panawagan nitong si Duterte or yung sinasabi niya na magtumba na lang ng 15 senators para makapasok, etong mga Team Suka mga kababayan, magkakatotoo talaga yan. Possible na pakinggan niya ng mga taga-suporta, hindi man lahat, pero nung ibang may mga topak dyan, na taga-suporta ni Digong at gawin nga yan mga kababayan dahil nga sinabi ng dating presidente, posibleng mangyari po yan mga kababayan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may bisa pa rin yung salita ni Duterte especially dun sa mga DD shit mga kababayan. Malaki ang possible na pakinggan pa rin siya kasi nga dati po siyang presidente mga kababayan at yung kumpas niya ay sinusundan ng kanya mga taga-suporta. Kaya hindi po pwede mga kababayan na hindi siya papanagutin dito or hindi ito imbestigahan. Kaya tama lang yung ginawa ni General Torre na idemanda po siya. Kasi kung sa normal na tao nangyari yan, baka ipinakulong pa. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Una nang iginiit ng kapartido ni Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagbibiro lang ang dating Pangulo. Pero giit ni Torre, bagong Pilipinas na eh. Tama! Pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. paglilinaw ni Torre, walang ibang nag-utos sa kanya na maghain ng reklamo. Naniniwala lang daw siya na hindi dapat gawing biro ang pagpatay, lalo na kung dating Pangulo ang nagsabi nito. Hindi ba natin na gayahin ng, or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Webes ng Totoo nga naman kasi mga kababayan.
Ayan no, hindi kasi talaga pwedeng sabihing biro po yan. Lalo na at yung mga taga-suporta ni Digong, hindi ko naman nila lahat, ang karamihan po dyan, bulag. At talagang ang tingin kay Duterte mga kababayan, Diyos, Diyos, pinapanginoon. Itong si Digong na lahat ng salita nitong si Duterte ay may bisa at kanilang pinapakinggan. Kaya nga hindi po pwede na sabihing nagbanta ka ngayon, kinabukasan joke na lang yon at biro lang. Hindi po pwede yun kasi kung sa panahon nila yan, baka tinuluyan pa yung nagbanta. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabihin ni Duterte sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino sa Club Filipino sa San Juan, ang mungkahi niyang pumatay ng mga senador. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Saka hindi po siya nagbibiro dyan. Tingnan nyo naman yung mukha ni Duterte. Hindi siya nagbibiro dyan. Talagang mga kababayan niya na ay mungkahe na may kasamang konting utos mga kababayan. Kasi ang pinagsasabihan niya dyan, yung mga nanonood at sumusuporta sa kanya, na magtumba na lang tayo ng 15 senators para naman may mabakante dyan at makapasok itong ating slate. Diba mga kababayan? Kaya hindi pwedeng sabihing pagbibiro yan. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Diba? Ang pahayag na yan, hindi rin pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos. Hirit ni PBBM, mukhang takot lang si Duterte sa mga manok ng administrasyon. Kali na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Bago naman magsampa ng reklamo si Torre, una na ring isinusulong ng mga mambabatas na paimbestigahan sa NBI ang sinabi ni Duterte. Pero tingin ni NBI Director Jaime Santiago, propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon kakagatin pa rin ng mga mamamayan yung kanyang mga panawagan na patayan na lang ng patayan. Tinabla naman siya. Hindi, kakagatin talaga yan. Kakagatin talaga yan, lalo na ng mga attack dog ni Duterte. Basta mag-utos lang si Digong ngayon, magsabi lang siya at manawagan lang siya na magtumba ng mga tao at nakita yan at napakinggan nung ibang mga bulag na taga-suporta ni Digong, talagang kakagatin po yan. Dapat alam po yon mga kababayan ni Sir Jaime Santiago. Talagang kakagatin yan. Kasi nga, ayon kay General Torre, napakinggan nyo din naman kanina, hindi pwede yan kasi nga, yung mga ganyang salita, pagdating doon sa mga bulag na taga-suporta ni Duterte, malaki ang posibilidad na pakinggan po yan. Lalo na at yung ibang mga taga-suporta ni Digong ay bulag na bulag po kay Duterte. Kay Digong? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa agad ng mga mambabatas. Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Justice Secretary Boying Remulla naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magrereklamo. Iba raw kasi ito sa kaso ni Vice President Sara Duterte na direktang pinangalanan ng kanyang mga umano'y ipapapatay kung may mangyari sa kanya. If the senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. Tama din yun. Kaso ang tanong, magpa-file ba ng kaso yung mga senador? Yung karamihan nga dyan, mga kababayan, hindi ko naman nila lahat. Yung iba dyan, maka Duterte, katulad ni Robin Padilla, yan ba ay magpa-file pa ng kaso laban kay Digong? Natural hindi, mga kababayan, hindi nga niya napagsabihan. Si Duterte, mga kababayan, isipin din po natin habang nagbabanta ng buhay ng mga senador, etong si Digong, ang katabi niya ay isang senador na hanggang ngayon ay nakaupo, mga kababayan, hanggang 2028. Diba mga kababayan? Tapos yung senador na yon wala man lang palag at hindi man lang nasaway etong si Digong na tigilan yung pagbabanta sa mga kasamahan po niya. Dahil nga siya ay isang senador din. Kaya nga doon sa puntong yon, nakita ng taong bayan kung gaano kawalang kwenta na tinador etong si Robin Padilla, mga kababayan. Medyo inano ko na lang ng konti Anyway, pagpatuloy pa natin. Ilinaw din ng COMELEC na hindi ipinagbabawal sa Omnibus Election Code ang anumang negative campaigning tuwing halalan, lalo kung hindi tumatakbo ang may pakana nito.
Pero babala ng COMELEC, pwede pa rin maharap sa kasong kriminal ang mga maninira sa kapwa, gaya sa mga kandidato. Bilang isang supporter, hindi naman po siya kandidato. Kahit po yung ibang opisyal din ng pamahalaan, govern na po sila ng ibang rules. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So yan mga kababayan ha, napakatindi ng ginawang ito ni General Torre mga kababayan dito kay Duterte. Kasi possible na madurog si Digong dito mga kababayan. Kasi alam naman po natin mga kababayan na walang inaatras ang laban. Etong si General Torre, maliwanag din naman na sinabi ni General Torre na wala pong nag-utos sa kanya para idemanda etong si Digong. So malaki ang possible mga kababayan kung etong mga pagbabanta nitong si Duterte ay magtutuloy-tuloy pa, baka mapatulad siya sa kaibigan niyang si Kibuloy at magsama sila mga kababayan sa loob ng rehas. Ano po at mausisaan na lang natin na naghihimas sa rehas na etong si Duterte kasama ng kaibigan niya na si Kibuloy.